So hello, ayan na nga, nakabili na tayo ng chicken, toasted chicken and rice. Ang mura lang. Kaso bakit naging 11? Hindi ko alam paano naging 11. So 7. Okay, yung drinks ko. Yung drinks ko is $3. Tapos yung ang daming squirrel oh. Hello, Che! Ay, pakita ko sa inyo yung squirrel. Ang dami, oh. Yan, oh. Ang dami. Gano'ng karami squirrel kaya nakatira doon? Ayan, nagtatakbo siya, oh. Okay, so balik tayo ng opisina natin. Yan. Balik tayo ng office kasi pwede ko kumain dito sa park. Pwede siguro, wala namang magagalit, di ba? Ayoko makita yung mga ka-opisina ko. Wow. First day pa lang may attitude na ako. Basta ayoko sila makita. Baka pwede ko kumain dito sa park. Ha? Wala namang magagalit sa akin eh. Subukan nyo. Ay ko. Ay. Police station. Ayan na, sa harap ako ng police station. Ayan. Break ko ngayon tanghali. Kakain kaya ako dito? Ano sa tingin nyo? Press A, dito tayo kakain. Wow. Press B. Ginawang survey. Sige, dito tayo kumain. Oh. Kakain ako. Dito tayo kumain sa park. Yan. Kaya pa, ayoko makita yung mga katrabaho ko, mga pangit. Joke lang. So, ito, nandito tayo ngayon sa police station. Pero ang ganda ng view, ang tahimik. Order ko. So, umubos ako ng $10 dito. Kasama yung ano ko, yung drinks. Then, diba? So, i-date ko yung sarili ko. Yan. Dahil na itawid natin ang unang 2 araw natin sa trabaho dito sa Canada, karapatan natin kumain ng masarap, no? Ano ba to? Hindi naman masarap. Ba't nagtatawanan sila? Ba't nagtatawanan itong mga ito? Tinitingnan ako. Sabi niya mukhang pulaboy daw. Wow, sana all, sabi ni King's Game. Ito yung nagpamahal, oh. $3. Ito. Matcha, pero mango lang ang laman. Paano naging matcha yan? Kakain tayo. Ang tahimik dito. Hangin lang naririnig ko sa kay mga dumadaan-daan paminsan-minsan. Ang harap ah. Nakakagutom at kumain ka ng gantong oras, 12 AM na dito. Hindi ko sadya ah. Sabi ni Oma, wala ka pasok o break? Break ko ngayon, break. Nandito ako sa bench sa harapan ng police station. Yan. Tapos yung sa likod ko na yon, ano yan, museum. Libreng pasukin yan. Tapos sa likod niyan, sa gilid niyan may biodome. Meron diyang indoor garden. Makikita niyo mga tropical plants. Ay, may dumadaan, nahiya ako. Kumakain ng lolo niyo. Ako lang gumagawa nito.
kumakain sa labas. Ay, ang sarap. Ayan, na nakatingin sila. Hindi naman siguro ako huhulihin ng pulis, ano. Iba na talaga aura mo ngayon, engineer, sabi ni Cheche. Ano aura ko? Kasi meron na akong work permit, ano. Naiba yung aura, biglang nagka-work permit. Yan, ah. Oo, kasi ano to eh. Kumbaga sa Pilipinas, nasa BGC ako. Oh, may, may nakatingin na naman sa akin. Nahiya ako. Ano kasi to? Ayan o. Lugar to ng mayayaman dito sa ano, sa Montreal. Masaya ka na talaga. Wow. Ay talaga ba? Mukha na ba ako masaya? Minsan nalulungkot pa rin ako. Harap. Alam nyo, mas makakatipid pala kayo kung ganito'y gagawin nyo. Hmm. Kung kayo nandito sa Canada, punta lang kayo sa Metro Go. Eto, yung pagkain ko na to, $7 lang to. Eto para siyang gravy, eto. Yan. Yung white or macaroni salad. Etong white, ang sabi niya, salad daw to, salad. So, yan. Tikman nga natin. Mga pagkain ng mga Canadian, halos walang lasa. Sarap. Ito masarap. Authentic. Okay. Ito namang rice na to, basmati to. Mm. Grabe, habang kumakain ako sa labas, feeling ko ako lang may trip na ganito. Kaya may dumaan na naman sa likod ko, tingnan nyo. Kasi nasa police station. Ayan o. Nasa harapan ako ng police station eh. Kaya, pwede din naman din akong bumalik sa opisina. Tapos sa pantry namin kakainin. Kaso, ayoko hindi makakapag-live doon. Si PJ, tahimik dyan kuya ah. Sabi ni PJ. Oo PJ, tahimik dito sa Westmount kasi ito ngayon lugar na mayayaman. Ano? Ayan no. Yan na pinaka-city nila dito. Ang ganda ng puno. Tapos ito, ano to, museum. Libre kayo pumasok dyan mamaya. Hindi ko lang alam kung pwede mag-video. Alam ko kasi bawal mag-video sa loob, kaya hindi ko kayo madala. Pero napasok ko na yan nung isang araw. Nag-ikot na ako dito. Tapos sabi niya, ikaw lang Pinoy sa office. Ay, ano to? Immigration. Tapos sabi niya, ikaw lang Pinoy sa office. Ay, ano to? Immigration. Ano? Tatlo kaming Pilipino. Actually, yung isang Pinoy doon, yun yung nagpasok sa akin. Yung kasamahan ko, dalawang accountant na Pinoy. Kaibigan yun ng ate ko. Mas trip ko kumain sa labas, ganyan tahimik at masarap yung simoy ng hangin. Oo nga, tahimik dito. Mas tahimik sa park. Ito po, opo. Yan, malaking maple tree ito. Nasa ilalim ako ng maple tree.
Mm. Sarap. Alam ko na ngayon yung life hack para bumili ng pagkain dito sa metro. Abot mo sa camera, sabi niya. Mm. Same company yan dati, engineer. Same company. Dati kasi, allowed lang ako mag-training. Hindi ako allowed magtrabaho. Pero ngayon, allowed na ako magtrabaho. Kasi grabe, ang hirap mag-process ng papel ng Canada. Napakabagal. Hmm, ewan ko nga ba. Kala ko Pilipinas lang makupad sa sa papel. Canada din pala. Mm. Maniwala kayo. Ang panagkaiba lang dito sa Canada, kung mabagal yung process ng papel mo, mabagal kasi kulang sila sa tao. Sa Pilipinas, mabagal sa Canada, ay mabagal sa Pinas kasi wala kang panlagay. Yun lang naman pinagkaiba. Sa Pilipinas, kung may pambayad ka ng fixer, mabilis. Dito walang fixer. Sabi niya, timings talaga pagdating ng papers mo. Opo, timing. Mm. Tapos, sabi niya, dito grabe pati signature may bayad. Totoo lang, no? Dito, dito naman, most of the time, libre naman ng mga services ng government. Ang problema, dahil ko konti tao nila, ang bagal. So required ka mag-training muna before ka mag-start ng work. Pinili ko lang mag-training. Ayoko din mapahiya, no? Nakakahiya kaya. Dala-dala ko yung bandera ng Pilipinas. Sabi ko magaling ako tapos isasabak ako agad. So, yun. Nag-training naman ako. Wala nga lang bayad. Inisip ko na lang, nag-OJT ako. Oh, sabi ni nag-transfer kami ng title, grabe ang tagal. Palagi na lang may lalagay, buti na lang may fixer. Yan nga problema sa Pinas, no? Puro fixer, fixer, fixer. Hindi ka makakuha ng tamang serbisyo kung hindi ka maglalagay. Mm, Nag-training ako ng 3 months. Pero yung training na yun, pasulpot-sulpot lang ako ng office. Pag lang gusto ko, ganun. Pag feeling ko, pag masaya ako, ganun. Oo, free lang yun. Yun lang ako allowed kasi wala akong work permit before. So pag feeling ko nalulungkot ako sa bahay, punta ako sa opisina. Pag galit ako, ayun, punta ako office, ganyan. Hmm, libre naman ako ng pamasahe. O diba sa tanda ko na to, nag-under pa ako ng training, kaya kayo wag kayong mareklamo.
Ang taong mareklamo walang naaabot sa buhay. Minsan kailangan nyo magsakripisyo, di ba? Pupasok lang sa opisina, libre. O di ba ako na lang gumawa niyan sa nowadays? Kasi ang kapalit naman ng training ko, sila magbabayad lahat ng processing ko sa documents ng office mate ko, di ko siya sasagutin. Ba't niya ako tatawagan? Busy ako. Nagla-live ako. Pag niya nga akong tawagan, mainit ulo ko. No? Kantong kumakain ako ng salad eh. Ba't kaya niya ako tatawagan? Kasi mula ko pa lang Oo. Nahanap ako, where are we daw? Ito naman ka-opisina ko, namimiss agad ako. Hindi ko siya miss. Wow. May friend na ako agad. Yan. Yung katrabaho ko in check. Dalawang in check, dalawang Pinoy, and then the rest mga puti. Halo-halo kami sa opisina. Siyempre, umaatikabong Inglesan dito. Hindi ka pwede magsalita ng Tagalog dito. Masasampal ka. Dapat may accent. Kasi, kapag di nyo buti na lang walang Indian. Walang Indian. So, bawal. Ba yan? Ang kalat? So, bawal magtagalog. Rules yan ng opisina. Bawal gamitin yung sariling dialekto. Sasakit ilong mo pag pag mayroon. Kailangan pag nagsasalita ka ng English dito, lalagyan mo ng accent kasi hindi nila maintindihan. Halimbawa, nagsasalita ka ng English accent. Di ba may accent ang Tagalog, ang English natin eh. Huwag kayong in denial. Matigas ang English natin, no? So, kapag yung pag-i-English nyo na yan, dinala nyo dito, hindi nyo ginamitan ng konting accent, konting arte. Kala nyo arte lang yan, di ba? Hindi kayo maintindihan. Sample ng accent. Ay, ayoko. Ayoko mabash. Ha? Saan nang galing to? Bakit parang ba't may sanga yung ano ko, salad ko? Nalaglagan yata ng sanga. Tapos, sample lang ng conversation. Oh my God. Sorry guys, I can't do it. I can't do it. Promise. Yeah, for example, kumakain kami sa pantry, sabay-sabay kami kumakain minsan. Kakwentuhan. Sabi nila, I wonder what is the food, what is our delicacy daw dyan sa Pilipinas. Sabi ko, you want an exotic delicacy or what? Sabi ko sa kanila, did you heard about balut? Well, sabi nila, what is balut? Balut is kind of duck egg that almost ready to hatch, and you can see the embryo, the whole body of chicken or the duck, even the peak of the duck, you can see that. And well,
Martin na naman ako. Hindi, pero kailangan nga ganun talaga, aarte ka, no? Kasi hindi nila maintindihan yung duck. You have to say it, duck. Yung peak, hindi pwedeng sabihin peak, you have to say peak. Peak. Ay, nako. Ba't ba inabot ko yan? Napakahirap naman dito. Kaya nga ako nag-engineering, takot ako mag-English. Totoo lang, no? Sa totoo, yun ang reason kung bakit ako nag-engineering. Hindi ako linguistic, takot ako mag-English. Sabi ko, kapag nagmamat, walang English. Ang ending, dito din naman pala ako sa English country mapupunta. Problema pa, hindi lang English dito. French. Yan ang pinakamahirap, no? I cannot understand them, you know? Sabi ng isa kong katrabaho, I think Adrian will gonna move on other province after he get his residency. Sabi ko, bakit naman? Yeah, because of the French thing. Sabi niya ganun. Sabi ko, first of all, I want to be loyal in a company. That is my oath. Wow. May pag-o-oath. Ano to? Board exam? Ano to? Board passer? May pag-o-oath. Sabi ko, I oath my loyalty to the company that I will stay. And the other my coworker says, if you want to stay here in Quebec, then you have to speak in French. Sabi ko, ay agree. Sabi ko naman, kaya ngayon, yun nga, no? So, paglabas ng SIN ko, yung parang PIN number, yan yung government tax number ko. Mag-enroll na ako sa mag-enroll na ako sa school, official school ng, ayan tatapon natin ha. Maging huwaran tayo dito, wag tayong kakalat-kalat. Yan, yung mga tao dito maano sila sa environment, alam nila yung pagtatapon. Hindi sila privileged. Yung mga tao dito willing to wait, willing to follow the line, no? Nakapila sila pero never mo silang maririnig magreklamo. Kaya ikaw na lang mismo mahihiya pag ikaw nagkalat-kalat sa tabi-tabing gilid, nakakahiya Walang loitering dito. Oo. So ayan na nga, balik tayo doon sa French course ko. So mag-i-enroll na ako sa French course ko by next month. Yan. Mag-i-estudyante ako. After ko magtrabaho ng office, magpapasok ako sa school. Alam ko hanggang 9:30 PM ako mag-aaral. Tapos may bibigay sa akin yung government. Habang nag-aaral ako, bibigyan nila ako. Kasi gusto nila matuto ka mag-French. 'Di ba? Kakaiba, no? Ikaw na lang nag-aral, ikaw pa binayaran. Ganon dito sa Canada. So mag-aral ka na mag-aral para bayaran kanila ng bayaran. Kasi ayaw nila ng mga taong bobo dito. Oo. Gusto nila, pinupush nila yung mga tao mag-aral. No? Ayaw nila yung mga mangmang. Wow, ang bait ng companies na yan. Sila ang sagot sana. Hindi, yung pag-aaral ng French, hindi company magsasagot nun. Gobyerno magsasagot nun. Kasi gusto ng gobyerno dito na kapag ikaw foreign worker na, kailangan matuto ka mag-French. So, provide nila yung programa na mag-aral ka, then babayaran ka nila. Yan. Ilang months ka mag-aaral, sabi ni Cheche. Depende sa mood ko. Hindi. Mga 2 taon yun. Then after ng 2 taon, kailangan maipasa mo yung exam. Merong exam yan para maka-apply ka ng para maka-apply ka ng residency. Ay, magiging residente ang kuya nyo. Mantakin nyo yun, magkaka-green, yung tinatawag nilang green card, yun yung residente. Sa hinagap ng utak ko, never akong pupunta dito sa Canada. Tapos magiging residente pa. Minsan talaga di natin masabi kung ano talaga yung takbo ng buhay ng tao, no? Sa totoo lang. Ang tagal ko na
Wow, tapos pwede ka na magbakasyon sa France. Ay, ayoko sa France. Gusto ko pumunta sa ano. Gusto ko pumunta ng South America. Gusto ko pumunta ng Brazil, Chile, Paraguay, 'di ba? Yung mga ganyan gusto ko mapuntahan. Kasi parang dito kasi dahil British colony ang Canada, yung disenyo ng mga bahay, yung itsura ng mga lugar para ka na ding nasa nasa Europe. Gusto ko mapunta sa sa South America. Ewan ko kung ano galawan ng tao doon. No? Uwi ka pa ba ng Pinas, boss? Hindi na? Sino pa ba uuwian ko? Hindi. Uuwi ako para sa asawa at anak ko. Pero after that, never. Wow. Joke lang. Uy, bago to bagong tayo ito Ito yung modern design ng bahay dito Simple lang, di ba? Pero wag kayo bricks yan di ba? Simple pero maganda. Ay, 12.52 na pala. Kukunin mo na sila pag kinaya ng budget ko. Imagine nyo naman po, paano ko silang kukuhanin? Ticket pa lang $4,000 na. Wala pa akong perang ganun. Mahirap ang lolo nyo. $4,000 equivalent sa 200,000 pesos. Dalawa sila. Di 400,000 pesos na yon. Ticket pa lang tapos ticket ko pa. Di 600,000 pesos na kaming tatlo. Hindi po ako ganun kayaman unless ibebenta ko yung property ko dyan para ibili ko ng ticket. Diba? Pinag-iisipan ko pa rin. Ang sama naman ng lasa ng nabili ko na to. Matcha. Matcha lasa. Oo, yan Huwag niyong bibilin to. Mahal-mahal pa naman. $3 pa man din. Matcha. Machongit. Machongit lasa. Bakit parang ang daming tao? Bakit? Iniintay niyo na ba ako? Miss niyo na ba ako? Tatanungin ko kung miss na nila ako. Miss niyo na. Malapit ako sa opisina, gumaganto pa ako. Ay nako, kaya talaga, parang gusto ko tuloy maging talagang vlogger dito. Oo. Kaso wala nanonood sa akin, nabubwisit sa akin. Oo, bubwisit. Binibwisit ko din naman, buti nga to si Cheche, nagtsatsaga, isa kasi Oma. Oo. Matyaga yan, dalawa na yan. Si Kuya Lawrence, dumagdag pa. Pag-upload ka sa YouTube, ayoko sa YouTube. Ang dami basher dun kasi nakakatawa ka. Nakakatawa. Live ka raw sa loob ng office mamaya. Hindi. Parang di ko pa kaya sige. Dare me. Press press A for live. Bawal ako mag-ingay doon. Oo, press 1. Ayoko, nahiya ako Ayan ang ganda ng flower. Tinatawagan ako ng kaopisina ko. Sabi niya, where are you? Ba't kaya ako? Namimiss kaya ako? Hindi ko naman siya miss. Ano ba? Don't. I don't want to start a conversation with you. Nako. Oh my God. Sabi nga nila, basta daw Pilipino, magaling daw mag-Ingles. Kasi nga mga Chinese sila dito. Mga Chinese kasama ko tapos French pa sila. So, ang galing din nila, no? Pero wag kayo yung mga kasama kong Chinese ang tatalino. Oo, mas magaling pa sa akin. Totoo lang. Tatalino. Kaya nga nabagoy conception ko sa kanila Magagaling sila, mababait pa. Lagi ako binibigyan ng pagkain ng isa Oo. Hindi ko lang alam kung ano kapalit nun. Baka bahid kaluluwa yun Hindi kaya. Ayan. Ang galing nyo mag-espekulasyon. Pero, ayan, tumitingin sa akin. Feeling ko talaga marami nang nakakilala sa akin. Pilingero talaga.
talaga ako. Oh, hi fans. Oh, ano, kamusta kayo? Ay, tingnan niyo yung mga sasakyan dito. Oh, Porsche. Oh, Porsche. Oh, sabi ko sa inyo, mayayaman nakatira dito. Oh. Porsche. Tapos, ang susunod dito. Ako nga lang mahirap dito. Sila mayayaman, malalaki sahod ng mga kasama ko. Ako kasi ano, bayad kanin lang ako eh. Oo. Bayad kanin kasi nga, syempre, walang Canadian experience. Tapos, sino ba naman kasi, sino ba kasi mag-aakalang makakapasok ako sa engineering firm? 'Di ba? Ako din mismo eh. Bago ako umalis ng Pilipinas, alam ko talaga mangangatulong na ako dito. Which is hindi ko naman minamaliit. Iniready ko lang yung sarili ko kasi alam ko hindi nila ako i-recognize. Pero wag ka. Oh, galing talaga ni Lord, no? Knock-knowledge nila education ko. Amantakin mo may edukasyon. Knock-knowledge nila. Kaya lang sabi nga nila sabi sa akin ng ano, mukhang stress ka na dyan sa Canada, sabi ni Odo. Oo, lalo na nung nakita kita, Odo. Uy, andito na si Caroline. Oops. You go, you go. You can go. Oh, ang hirap mag-English. Oh, ayan oh. Yan yung project manager ko. Maganda yan, sexy. Oo, grabe ba? Para Barbie. Pero kailangan ko na. Nasa labas pa ako. Alauna na. Ayun naman kasi mapapagalitan ako niyan. O sige na, babay na. Yan yung project manager ko. Babay. Saan nga ba? Magkagalit sa akin yan. Ah, takbo. Takbo, takbo. Bye. Sabi niya, oh, ayan, pumapasok na tayo. Uy, talaga naman, official na ang lolo niyo. Oh, ay, ayan na siya. Dali. Press 1. Oh, sandali, huwag kayo maingay ha. Glimpse lang ha, glimpse. Oh, ay, ayan na siya. Dali. Press 1. Oh, sandali, huwag kayo maingay ha. Glimpse lang ha, glimpse. Hi, Jim. I've been outside. I do. When you're trying to call me, I'm on the call. Where have you been? Yeah, what about you? When I come back, when they say, do you know where's Adrian? Not with Derek and going out to Metro? Mm. They know Derek is looking for him too. Oh, so I'm missing. Call me, so I call you, oh, you're not answering. Shit. Are you okay? No, I'm just outside. I forgot to bring my food. Uh-huh. Bumili ko to ng food. Naiwanan ko yung lunch ko eh. Okay, next time. I'm missing in action. I thought Jimmy, you're not here this lunch. I just come back at 12:30. 12:30. Yeah. How's the site? I was going good. Yep. Just missing some the basement finish Mm-hmm. and the terrace. Oh, They're doing painting. Yeah. I think you might be able to deliver on time. their target date is on this summer, July 15th. July this year. Oh, they gonna make it? If we have everything, it's tight. What I say? It's tight. There's a lot of people working inside. A lot of people walking inside. The Oh. whole street parking the car. They're working for the house. You know. I saw Caroline downstairs.
I saw Caroline downstairs. She's with you, right? It's that's almost finished. Now Jimmy, you can go back now, and she come back later.